Magandang umaga po sa bawat isa. Welcome po sa Sunday morning service dito sa Jesus Christ Baptist Church. And we praise and thank God sa kanyang patuloy na biyaya at kahabagan sa atin. Today is March 3. Could you believe that? It's already the first Sunday of March. Lapit nang matapos ang first quarter ng taong 2024. Parang kailan lang. Pero tayo ho ay patuloy na sinusustentuhan ng Panginoon. At yan ho hinilingan yung ating mga kapatiran na nasa labas. Kung wala na ho kayong ginagawa dyan, please ay magsipasok na ho tayo sa ating pagsisimula. Sa first part ng ating gawain, ang ating Sunday School at nalalapit na sa pagwawakas ang serye ng pag-aaral about the issue of homosexuality and its gospel remedy. And kung meron ho tayong mga tanong, siguro maglalaan tayo lalo na sa mga huling part, ay kung meron talaga tayong mga tanong na patungkol sa issue na ito, and kahit wala doon sa line of discussion but it is connected to this issue, we would like to encourage you to ask those questions. Again, kung hindi namin alam, i-research namin, pag-aaralan, pero kung may maitutulong tayo mula ho sa salita ng Panginoon, yun ho ay ipaglilingkod po natin. So muli, mag-pray ho natin patuloy ang ating mga gawain. Nalalapit na ang camp. At meron akong countdown dito sa aking cellphone 36 days na lang ay youth camp na. So mga young people ay kailangan natin mag-double time, and in-announce din ho natin ang garage sale. Pwede na hong dalhin ngayon, and then next Sunday ho magsisimula ang ating garage sale. By the way, yun hong mga family pictures natin na nandyan sa likod. Kung hindi nyo ho makita yung family picture nyo ho, ay dahil may mali sa part ko. Merong isang patayo, isang pahiga, huyaan na magkasama. Kala ko na ganun lahat ng frames na nabili, yung pala may mga frames na parehong pahiga. Ang pinrint kong mga pictures ay puro isang patayo at isang pahiga. So, it was late last night nung nakita ho yung ganung problema sa hindi na namin na ihabol. So, next week ho, yung mga wala ho dyan, next week. So, that means kung merong mga families wala last Sunday, pwede pa ho magpakuha ng picture ngayon para ho mas maganda. Okay, so tayo ho'y magsimula sa atin hong gawain ngayong umaga sa ating Sunday School. Hilingan natin ng ating tagapagpaawit na tayo ay pangunahan. Magsitayo po tayong lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po yung mawit sa Panginoon. Awitin po natin Books of the Bible. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, and Ruth. First and Second Samuel, First and Second Kings, Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi. These are the books of the Old Testament. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, First and Second Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, First and Second Thessalonians, First Timothy, Second Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, First Peter, Second Peter, 3 John, Jude, and Revelation. Nagsipon na ba lahat?
Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay magpapatuloy sa ating lesson patungkol sa homosexuality and its gospel remedy. Tulad nga po ng nabanggit kanina ay narito na tayo sa mga huling yugto ng ating serye na ito ng pag-aaral sa topic na ito, Understanding Homosexuality and its Gospel Remedy. Marami na tayong mga napag-usapan nitong mga nakaraan, in particular sa topic na ito. But before we go into that, nakita ko lamang itong mga memes sa Facebook na mga kumakalat, actually mga ilan, in particular sa topic na ito. Nakita ko itong parang simple conversation na meme na asking ma'am, sabi niya, please call me sir, dahil tinatawag niya ang kanyang sarili bilang siya'y isang lalaki. Kaya sabi ng doktor sa kanya, okay sir, you have ovarian cancer. That's the irony. How could a man, a biological male, na magkakaroon ng isang ovarian cancer while biologically speaking ay wala siyang ovary? Kaya yan yung mga pagkakataon. I remember, I think it was Matt Walsh sa isang interview sa kanya na tinanong niya ang isang medtech. Challenge niya ang isang medtech na isang inclusivist. Kumbaga naniniwala sa gender inclusivity, gender equality, which pag-aaralan natin mamaya. Sabi niya kanina ay, paano kung merong isinugod sa'yo, isinugod sa ospital, at sinugod sa ospital, nakita mo, he was a transgender, pero you know na biologically lalaki siya. Paano kung pagkasugod sa kanya, pagkarating sa ospital, ang kanyang kiniklaim, buntis siya? I am pregnant. Paano kung pinipilit niyang ganon, I am pregnant, would you believe? Itong pasyente na ito na sinugod sa ospital, ang kanyang isinisigaw, buntis ako. Of course, ang kanyang sagot ay hindi. Dahil hindi po maaari. Imagine, even an inclusivist would actually agree na isang biological male ay merong biological na difference when it comes sa being male and being female. So, ilan yan sa mga irony ng issue na ito. And actually, nakita ko rin ito na isa siyang mini marathon. Try ko kung may zoom ko, mini marathon, at ito raw ay, ayan, mini marathon, run for gender equality. So ito yung kanilang isinusulong para dito sa marathon na ito, run for gender equality. Pero tignan nyo po, banda rito sa baba ay nakalagay ang men, ang tatakbuhin daw ng mga lalaki ay 10 kilometers, samantalang ang mga babae, kanilang tatakbuhin ay 5 kilometers lang. So much for gender equality. Dapat kung gender equality talaga na kanilang isinusulong, dapat parehas na takbuhin ng lalaki at babae ang magkaparehas na distansya. Kung 10 kilometers, dapat parehas 10 kilometers. Kung 5 kilometers, dapat parehas 5 kilometers. Kita nyo po, ang isinusulong nila rito is gender equality, but here is the irony. Dahil alam nila ng physique, ang physical na katawan ng lalaki at babae ay mayroong pagkakaiba. Whether tanggapin nila yan o hindi, sabihin nila, mag-agree sila o hindi, they know by themselves. Here is one good example. And here's another one na kailan lamang na balita, February 17, mula sa Rappler,
Ayan, February 17, so very recent na nagkaroon ng LGBT couples start exchanging vows with each other during a commitment ceremony in Quezon City on Saturday, February 17. So here's what happening sa panahon natin ngayon. Sa bansa natin, maaaring wala pa mismo yung kasal, wala pa mismo yung same-sex marriage sa ating bansa. Pero makikita natin sa mga barangay, sa mga syudad, sa mga cities ay isinusulong na nila unti-unti. At nakakalungkot nga niyan, actually kailan lang isang kapatid ay maraming mga isinend sa akin na ang daming mga SK, mga barangay, ang kanilang pinagagawa, imagine, ang pinagkakagastusan ng taxes natin ay mga gay pageants, mga gay competitions. Yun ang kanilang mga so-called projects. Diba? Imagine, sinusulong nila ang ganitong mga propaganda using the money of the people. Na alam natin na meron lamang itong agenda. So here's what's happening sa panahon natin ngayon. I hope maipakita ko sa inyo yung mga videos, but of course, dahil syempre mga gay pageants, usually yung mga videos kasi yung mga jokes are green jokes, ganun, usually. And of course, yung kanilang mga pananamit doon. Pero yun nga, yung mga nangyayari at kung makikita nyo rin, even sa mga panahon ng mga pista, ng mga fiesta, mga bayan, ganyan din madalas. Pero ilagay natin na ang ginagamit nila sa kanilang mga proyekto ay ating mga taxes. So, let's go sa ating mga pinag-aralan, na topic natin yung mga maraming mga bagay patungkol sa homosexuality, naaral na natin yung biblical view of homosexuality, kung paano nga ba pinapaliwanag, tinitignan ng salita ng Diyos ang homosexuality, and not only that, hindi na tayo magre-recap dyan masyado for us na magkaroon ng sapat na oras para sa pag-aaralan natin ngayon. Pinag-aralan natin last time is the gospel remedy of homosexuality. So nandun na tayo sa second part ng ating pag-aaral. And actually ito na rin talaga yung last part. Ito na yung tinalakay natin noong nakaraan, the gospel remedy for homosexuality. At nakita natin sa pag-aaral natin, ang pinaka-root, ang pinaka-ugat ng issue na ito is the wrong view of worship, the view of idolatry, the self-worship. Isa na rin yun, yung worship of images, yung maling pananaw sa pagsamba sa Diyos. So ito yung pinagmumulan ng bagay na ito. Pero nakita nga rin po natin that homosexuality is not the worst sin a human being can commit, but rejection of God is. Ultimately, the damning sin is the rejection of Christ. That is according to John 16, verses 8 to 9. And when He comes, the Holy Spirit, He will convict the world concerning sin and righteousness and judgment concerning sin because they do not believe in me. So yung condemnation ay para doon sa mga those who do not believe in Christ, sa mga nagre-reject sa Panginoong Hesukristo, sa mga patuloy na nire-reject ang Panginoong Hesukristo. But then, nakita natin, again, homosexuality, hindi natin ina-isolate ang homosexuality, ang kabaklaan, na yun lamang, yung kasalanan na hahatulan ng Diyos. Hindi po. Though we don't have the exhaustive list of sins, pero ilan ito sa mga bagay na nabanggit sa Romans chapter 1, katulad na lamang ng envy, ng wrath,
ng slander, ng gossip, ng disobedience, impurity, covetousness, and all others fall under the condemnation of God. So makita natin na ang mga bagay na ito, though again, hindi ito exhaustive list, ha? Hindi porket wala dyan ang kasalanan natin ay maaari nating sabihin na hindi tayo makasalanan. No? Ultimo, yung maliit na kasalanan ng pagsisinungaling ay sapat para tayo'y maging makasalanan at sapat para sa kahatulan ng Panginoon. So nakita natin at the very conclusion that the hope of every sinner is the gospel of Christ. So ang pag-asa ng homosexuality, ang pag-asa ng mga homosexuals, ang pag-asa ng bawat isang makasalanan, whether homosexuality ang kasalanan mo o ibang mga bagay, ang pag-asa nating lahat ay ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Walang iba. So, palagi po nating isa sa alang-alang na ang kailangan ng taong ito, ang kailangan ng mga nagre-reject kay Kristo ay si Kristo lang din naman. Ang kailangan nila ay ebanghelyo. Dahil hindi po natin sila kayang baguhin. Hindi natin sila kayang baguhin. Hindi natin kayang baguhin ang kanilang mga puso. Tanging ang Panginoong Jesucristo lamang ang may kakayahan sa bagay na iyan. So ngayon po ay tutungo tayo sa isang very controversial topic, and actually ito na lamang yung pag-aaralan natin for the next 2 weeks na nalalabi para sa ating pag-aaral ng homosexuality. Ito yung issue ng SOGI bill. SOGI bill. So ito ang sinusulong sa panahon natin ngayon para unti-unti may ipasok ang idea or ang batas ng same-sex marriage. So what is SOGI bill? Ano nga ba ang SOGI bill? Maaari narinig nyo na ito. Familiar ito maaari sa inyo. At maaaring naririnig na rin natin ito na umaalingaw-ngaw sa maraming mga mambabatas natin sa panahon natin ngayon. So what is SOGI bill? Ano nga ba ang SOGI bill? Ang tawag nila rito, ang ibang katawagan dito is the anti-discrimination bill. So doon pa lamang, marinig mo pa lamang yan na parang, oo nga, kailangan nga natin ito. Kasi anti-discrimination ito eh. Diba? Siyempre, ayaw natin ng diskriminasyon, of course. Hindi tayo pro-discrimination. Siyempre, ayaw natin ng diskriminasyon. So, kapag narinig mo ito, itong SOGI bill naman pala, anti-discrimination. So, kailangan nga natin ito. So, kita nyo pa lamang, kung paano nila minamanipula ang mga tao sa ganitong mga bagay pa lamang. Na naglalagay sila ng ibang katawagan para maitago yung kanilang pinaka-agenda. So again, the SOGI bill is also called as the anti-discrimination bill. Or kaya SOGI kasi yan ay sexual orientation and gender identity expression or SOGI equality bill which Congress proposed in the year 2000. And we really thank the Lord na even until now ay hindi pa rin po naipapasa ito. Itong batas na ito. Bill pa rin siya. Hindi pa rin siya batas. So until now ay nilalakad pa rin yan ng ating mga mambabatas. At it was initially, para magkaroon lamang po kayo ng short idea, it was initially filed by the late Miriam Defensor Santiago. Yung yumaong Defensor Santiago, MDS. And former Akbayan Party List representative si Eta Rosales. Kung kilala nyo po yung mga yan, yung dating senador, si Miriam Defensor, and the Akbayan Party List na si Eta Rosales, sila yung unang initially na nag-file nito. At yung bill daw, the current version is backed by Bataan
1st District Representative Geraldine Roman, and Akbayan Party List Representative Tom Villarin in the House, and Risa Hontiveros in the Senate. Of course, hindi ko po layon na turuan kayo kung sino ang iboboto ninyo o hindi, pero nais ko po tayo na maging maingat sa ating mga ibinuboto, na mga iniluluklok natin, lalo higit sa Congress at Senado. Dahil sila po yung mga gumagawa, nagsusulat ng batas at nag-iinterpreta ng batas. Sila yung may mga talagang kapangyarihan pagdating diyan. Kaya dapat pagdating diyan sa bagay na yan ay be very wise tayong mga mananampalataya. Huwag tayong basta-basta lamang na magluklok ng mga mambabatas natin. So, hindi na po ako magko-comment sa maraming bagay, pero nais ko lamang po na paalalahanan ang bawat isa sa atin na maging mapanuri, kumbaga gamitin natin ng wisdom, ipanalangin talaga natin yung mga iluluklok natin. I believe ang next election nata would be next year, kung tama ang komputasyon ko na 2025. So, the issue ng SOGI bill, actually, hindi muna tayo magde-delve deep. Hawakan nyo po muna yung issue ng SOGI bill. Sa ngayon, bago tayo tumungo doon sa SOGI bill, may pupuntahan muna tayo na isang bagay na nasa ilalim nitong issue na ito. Na kailangan naiintindihan natin ng maayos itong issue na ito para pagdating natin doon sa SOGI bill, masasabi nga ba natin kung dapat ba nating suportahan itong batas na to o hindi. Alright? So ngayon, napupuntahan natin is the gender equality. Ito yung sinisigaw sa panahon natin ngayon. Gender equality. Ito yung sinisigaw ng marami na magkaroon ng pagkakapantay-pantay sa mga kasarian. Now, the problem here, ang pananaw ng marami sa equality ay ito na yung nakita ko na ilustrasyon. Ang pananaw ng marami sa equality ay katulad nito. I hope ay nakikita po ng malinaw sa ating screen na dapat ang equality ay mayroong pantay-pantay na resources na ibinibigay. Regardless ng kahit anong circumstances. The problem is, katulad na lamang nitong ilustrasyon natin na parang gusto nilang sumilip sa likod kung ano nasa likuran ng bakod, na kapag binigyan mo sila ng equal resources na disregarding yung mga circumstances, ang mangyayari ay ganito. Binigyan mo sila ng pantay-pantay na patungan para makita nila, masilip nila kung ano nasa kabilang side. Ang mangyayari, dahil magkakaiba sila ng height, magkakaiba sila ng circumstances, nagkaroon ba sila ng pantay-pantay na pagkakataon? Hindi pa rin naman. Dahil yung isa, 'di ba, sobrang tangkad niya, kitang-kita, yung isa saktong tangkad, kita pa rin naman yung isa bagamat binigyan mo sila ng equal resources without considering yung different circumstances, yung isa hindi pa rin naman makita. Ito po yung ideya ng marami sa word na equality. Na disregarding yung circumstances, dapat pare-parehas ng resources. Bigyan mo ang bawat isa. Parang sa mga komunista, sa mga communist na mga countries. So, ang nangyayari, dapat pantay-pantay kayo ng pamumuhay. Walang mayaman, walang mahirap. Pantay-pantay kayo ng resources na meron.
But of course, we know kung ano talagang nangyayari sa isang communist country. Very ideal yung gano'n na pantay-pantay kayo. Walang mahirap, walang mayaman, parang ang ganda. Ano? Pero naalala ko nga nung merong nakausap ako na minsan, sabi niya kung lahat ay mayaman, sinong magkokolekta ng ating mga basura? Sinong bababa para gumawa ng ganong mga trabaho, para gawin yung mga ganong mga bagay? Nakikita po ninyo, which later on ay titignan pa po natin. Hindi ko sinasabing mas mababa yung mga nagkokolekta ng basura, pero ibig ko sabihin, kung pantay-pantay tayo, lahat engineer, lahat na lamang ay architect, o lahat ay kung ano man na profesyon, sinong gagawa ng ilang mga bagay? Nakuha niyo po? Minsan, ang maling ideya nga po kasi sa equality, dapat pare-parehas. And that could never happen. For the reasons na makikita po natin sa ating pag-aaral. One example is, halimbawa na lamang po, sa loob ng eskwelahan, sa loob ng classroom. We have different learning styles, sa mga mag-aaral. Iba't iba ng paraan ng kanilang pagkatuto, merong iba natututo through auditory learning. Naririnig lang, mas natututo sila pag nakikinig sila. Meron naman are visual learners. Mas natututo sila pag merong nakikita. May mga visuals, may mga illustrations na nakikita. Meron naman na mga learners who are experiential learners na mas prefer nila yung talagang nahahawakan nila, nahahandle nila. Halimbawa sa mga science na mga subjects, mas prefer nila na hindi pinapanood lang sa video, kundi talagang ginagawa nila yung mga experiments or what not. O di kaya sa math. Halimbawa na lang nun, mas gusto nila na talagang sila yung nagsosolve at hindi yung tinitignan lang kung paano nasosolve ng iba. So merong iba't ibang mga learning styles. Kapag ang isang guro, kapag ang isang teacher, ang ginawa niya lamang ay dahil nga gusto niya, gusto equality, yung wrong view ng equality, dahil dapat pare-parehas, ang gagawin lang ng teacher ay isang paraan lamang ng teaching style. Halimbawa, gusto niya lamang auditory lang, mag-discuss without considering na pwede silang merong makita visually or meron silang ma-hands-on talaga na mga work, or assignments or projects. Pag ganun ang ginawa ng teacher, hindi niya nabigyan ng equal na learning ang bawat mga estudyante niya. Hindi talaga nagkaroon ng equality. So dapat ang teacher, para ma-exercise ang tamang equality sa loob ng classroom, ay i-consider niya ang lahat ng mga learning styles na maaari sa kanyang mga estudyante. Nakuha niyo po, ganito yung dapat na nangyayari, considering your circumstances. Na hindi mo lang katulad nung sa example kanina, bigyan mo sila ng patungan na pantay-pantay, kasi nga pantay-pantay dapat. Hindi mo kinonsider kung may matangkad ba na hindi niya na kailangan, o merong maliit na siya yung mas may kailangan. Nakuha po natin, ganun din sa ganitong example. Dapat kino-consider yung circumstances, maging na mga mag-aaral. May mga slow learners, may mga fast learners in every particular topics. Merong mga, sabihin na natin, merong mga intellectual disabilities na kahit sabihin mo magkapantayan ng edad, kahit sabihin mo parehas yan 12 years old, dahil nga yung isa merong psychologically, intellectual disability, hindi niya kayang sumabay dun sa kapwa niya 12 years old din naman na walang intellectual disability. So we have to consider yung mga ganung mga bagay para talagang ma-practice mo yung tamang equality. Hindi yung maling pananaw na equality na dapat pantay-pantay tayo. Hindi ganoon. Kino-consider yung circumstances. The example number 2, according sa World Health Organization,
those in poverty have a higher chance of developing a chronic disease. Yung mga malala na mga sakit, dun sa mga those in poverty. When those facing chronic illnesses are in wealthy countries, they can survive it. Mas nasusurvive daw nila. According to sa study na ginawa ng World Health Organization, But in a poor country, dun sa talagang mahihirap na mga bansa, those with chronic diseases are more likely to die from it. This is even more true for women. Dahil may mga karamdaman na talagang mas prone ang mga lalaki or mas prone ang mga babae. So meron din dito, according sa study ng World Health Organization, may mga klase ng mga sakit na kapag nangyari yung sakit na yon sa mayayamang mga bansa, they can survive it. Mas nasusurvive ng karamihan sa kanila. Hindi natin titignan individually, titignan natin as a whole. Mas nasusurvive nila, percentage-wise. Pero kapag yung sakit na yon, dinala mo doon sa mahihirap na bansa, talagang mataas ang fatality rate. Mataas ang chance na mamatay yung mga tao doon. So anong gagawin mo? Kung meron ka mga bakuna at mga gamot, yung dami ng resources, bibigyan mo ba sila ng 1,000 na supply ng gamot? Hindi. Dahil di hamak na mas kailangan ng mga nasa mas mahirap na bansa. Nakuha nyo po, maaaring hatiin mo by ratio 500 sa mga mayayaman, 1,500 sa mga mahihirap na bansa. Ganoon po, yung tamang pananaw na equality at hindi yung parang dapat pantay-pantay, pare-parehas ng resources. Bigyan mo ng 1,000 ng mga mayayamang bansa na supply ng mga gamot, bakuna, bigyan mo rin ng 1,000 para pantay. Walang without considering the circumstances. That's very wrong. Maling-mali yung ganung pananaw. At sundan nyo lamang po ako, nakikita ninyo, I hope nakikita ninyo kung saan tayo patungo. Lalo pagdating natin sa issue na ng gender. And another example that we have here, kina 5'2" man, yung isang lalaki, sino po ba rito ang 5'2"? 5'2". Meron ba dito? 5'2" lang ang kanyang height. Walang umaamin. Kina 5'2" man, isang lalaki na ang kanyang height ay 5'2". Brother Daryl, 5'3" ako eh. Kina 5'2" man really have the same opportunity to become a professional basketball player as can a 6'9" man? Yung bang isang 5'2", kahit sabihin mo parehas sila ng galing. Parehas silang magaling mag-dribble, parehas magaling mag-shoot, magaling sumalaksak, magaling kahit sa depensa. Pero tingin nyo ba, mabibigyan ba sila ng equal opportunity ang isang 5'2" over sa isang 6'9" na kasing galing din naman ng 5'2"? Maaring medyo i-consider nung isa. Pero percentage-wise, mas i-consider ko na itong 6'9". Aba, konting talon lang, abot niya na yung ring. Taas ng kamay na ganyan. Aba, kaya niya ng dumepensa ng malawak. Dahil syempre, yung reach din nun, yung reach din ng kamay, i-consider. Diba? Nakuha niyo po? So, yung kapag sinulong natin equal opportunity, gender equality, o di kaya equality, without considering yung mga circumstances, hindi pa rin po magkakaroon ng tunay na pagkakapantay-pantay. So, very wrong yung ganong pananaw. And here's example number 4. Which may kinalaman na sa issue natin ng gender equality. Noong September, hindi ko alam ano nangyari pagdating dito sa PowerPoint, nagpatong.
Noong September 2021 ay nagkaroon ng labanan sa pagitan ni Provost at maging ni McLaughlin. Ito po'y MMA. Kung familiar kayo sa MMA, Mixed Martial Arts, MMA. Itong laban na ito ay women division. Women division. Si Provost, yun nasa side din na yun kanina, si Provost, siya po ay 32-year-old female that has over a decade of experience in competing in MMA. Talagang lumalaban na siya sa MMA for over a decade. Siya ay 32 years old na babae. While ito naman pong nasa kabila, si McLaughlin, siya po ay 32-year-old na Army veteran. Hindi siya MMA fighter before. Siya ay dating Army veteran who spent 6 years serving in the US military as a male. Siya ay biological male. Again, ito po, yung picture na yun. Si Provost, yun nasa kaliwa ninyo. Si McLaughlin, nasa kanan ninyo. Tama ba? Naguluhan ako. Nasa kaliwa ninyo. Dahil nakatingin kayo rito eh. Nasa kaliwa ninyo. At si McLaughlin naman yung nasa kanan ninyo. Alright? So, si Provost ay isang MMA fighter fighting for over a decade. She was a female. She is. She is a female. While si McLaughlin ay dating US veteran, Army, who spent 6 years sa military as a male, bilang lalaki. At para po magkaroon kayo ng bit of background, ito po si McLaughlin, siya rin yan parehas. Yan ang kanyang parehas na katawan at yan din naman ang kanyang katawan ngayon. So makikita nyo, physique-wise, imagine that kind of body, lalabanan ang isang babae, natural female, biological female. Lumalaban na ito sa MMA for over a decade. Yun na ang kanyang ginagawa. But what happened? What happened? Sabi pa ni Provost, si Provost yung babae talaga. Sabi ni Provost, I train with men that are stronger than me all of the time, said the 35-year-old Provost, a school teacher in Paris suburbs. It doesn't bother me at all. Wow, no? We need to show that MMA is an inclusive sport. Talagang, kumbaga, sinang-ayunan niya rin eh. Sinang-ayunan niya rin. At alam niyo po, kung panoorin nyo na lamang, hindi ko mapapalabas sa inyo yung video, but here's what happened. Actually, hindi ko na ipinakita yung part na talagang, dahil yung last part na kanyang ginawa, imagine a US veteran with that kind of body, na katulad nung kanina, ay yung head choke, nakalimutan ko yung pinaka-technical na term, pero choking ang kanyang ginawa at na-tap niya, nag-submit itong si Provost kay McLaughlin. Si McLaughlin ay chinoke niya itong si Provost, isang babae. Ang isang lalaki, i-choke with that kind of body. Baka nga kahit itong katawan lang na to, itong katawan ko, isang babae na i-choke ko, hindi rin makakahinga ng maayos eh. Imagine pa ang magagawa ng isang lalaki, physically male, biologically male. Alam niyo po, pagtapos nito, talagang sumusuka ng dugo. Si Provost. At hindi ko alam why, kung bakit. Pero pag mag-search kayo sa Google, pag hinanap ninyo si Provost after fight, after match, wala kayong makikita halos ng image. Hindi nila pinapakita. Pero si McLaughlin, yung after fight, ang dami.
Na parang kala mo siya pa yung bugbog. Para mapakita nila na lumaban yung babae sa lalaki. This is the kind of equality na gusto nilang mangyari just for the sake na masabi nila magkaroon ng equality without considering the circumstances. Lalaki ba yan? Babae ba yan? Ito yung nangyayari sa panahon natin ngayon. Remember yung kanina, yung marathon? Alam nila Marathon for gender equality, tapos 5 kilometers lang sa baba. Sa babae, tapos 10 kilometers sa lalaki. Alam nila na physically ay hindi talaga mangyayari ang tamang pagkakapantay-pantay. So the question here is, should Christians be against gender equality? Dapat ba, Brother Daryl, ay against tayo sa gender equality? Kasi yan ang sinusulong ng marami. So dapat ba tayo ring mga mananampalataya, tayong mga Kristiyano, ay against din sa gender equality? Well, Christianity and the Bible is pro-gender equality. Titignan po natin kung bakit, at kung ano nga ba yung tama na pananaw na dapat doon sa gender equality. Ang sabi ng Genesis chapter 1 verse number 27, so God created mankind in His own image. In the image of God, He created them, male and female, He created them. So this implies equality of worth. Ng halaga. Hindi mas mababa yung halaga ng babae kaysa lalaki. Hindi mas mataas yung value ng lalaki kaysa babae. Hindi po ganoon. Sinasabi ng Biblia, magkapantay, merong gender equality in the sense na parehas kayo ng worth dahil parehas kayong nilalang sang-ayon sa wangis ng Diyos. Ang lalaki ay nilalang sang-ayon sa wangis ng Diyos. Ang babae ay nilalang sang-ayon sa wangis ng Diyos. Hindi mas mababa ang worth ng isa. Parehas ng value, parehas ng worth. Ang lalaki at ang babae. And actually, sabi pa ng Galatians chapter 3, verses 28 to 29, there is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is no male and female, for you are all one in Christ. Walang sinasabi po dyan ni Apostol Pablo na parang wala ng gender, Wala ng lalaki, wala ng babae, ang ibig sabihin po dyan, lahat pala tayo asexual na, Brother Dari. Hindi po ganoon. Ang ibig sabihin dyan ni Apostol Pablo, ang ibig niyang sabihin, whether Hudyo ka o Hentil ka, whether free ka or slave, well, pwede natin tignan yan sa panahon natin ngayon na mayaman at mahirap, pwedeng ganoon. Whether lalaki ka o babae, kung kayo'y na kay Kristo, kayo'y iisa sa Kanya. You are all one in Christ. Walang pinagkaiba. Hindi mas mataas ang mga Hudyo sa mga Hentil. Hindi mas mataas ang mga mayayaman sa mga mahihirap. Hindi mas mataas ang isang lalaking Kristiyano sa isang babaeng Kristiyano. Ang sabi ng Biblia, kung kayo'y mga Kristiyano, kayo'y na kay Kristo, kayo'y iisa sa Kanya. You are all one in Christ. At ang sabi pa dyan, and if you are Christ's, kung kayo'y na kay Kristo, then you are Abraham's offspring, heirs according to promise. Kayo'y mga tagapagmana ni Kristo, tagapagmana according sa promise ng Diyos kay Abraham, the Abrahamic covenant. Ibig sabihin lamang po na ito, yung mga blessing ng kaligtasan, in particular sa mga Hudyo na ibinigay kay Abraham, ay parehas din sa mga blessing ng kaligtasan sa mga Hentil. At parehas ito, walang diskriminasyon, pantay-pantay ang bawat mananampalataya kay Kristo. Walang mas mataas
na lahi, walang mas mataas na gender, walang mas mataas na antas ng lipunan. Kung tayo'y lahat na kay Kristo, tayo'y iisa sa Kanya. Lahat tayo'y mga tagapagmana ni Kristo. Walang, uy, mas malaki yung mana nung isa. Ganon. Hindi po ganoon. Tayong lahat ay mga tagapagmana ni Kristo sangayon sa Kanyang pangako na ibinigay niya kay Abraham. So makita natin sa pananaw ng Biblia merong equality. Ilagay natin sa context ng pinag-aaralan natin, merong gender equality in the sense na lahat tayo'y nilalang sa wangis ng Diyos. At whether lalaki ka o babae, kung ikaw ay na kay Kristo, parehas kayong mga tagapagmana ng Diyos sangayon sa Kanyang ipinangako kay Abraham. Sabi nga ng isang article ng gotquestions.org, the Bible advocates for equal value and the worth of all humans. Ina-advocate pro ang salita ng Diyos sa equal value and worth of all humans, but it does not advocate sameness. Magkaiba yung pagkakapare-parehas sa pagkakapantay-pantay na idea ng equality. Men and women are given different complementary roles in the family and in the church. Of course, magkakaparehas tayo ng value at worth. Okay? Establish natin yan. Parehas tayo ng value and worth. Walang mas mababang value sa atin bilang lalaki at babae. Pero magkakaiba tayo ng roles. Magkaiba yung ginagampanang role ng isang babae at ng isang lalaki. Maging sa tahanan man yan, sa pamilya, o sa iglesia. Believers are given different spiritual gifts. Pare-parehas tayo mga tagapagmana ng Diyos. Pare-parehas tayo na magmamana ng spiritual blessings in Christ according sa Ephesians chapter 1. Pero magkakaiba rin tayo ng ibinigay na mga spiritual gifts sa atin. Pero hindi ibig sabihin nun, mas maganda yung spiritual gift ng isa kaysa sa isa. Magkakaiba lang. Magkakaiba lang. Believers are given different spiritual gifts, but the fact that different people have different roles or different gifts is not a testament to inequality. Brother Daryl, bakit yung iba ay pagpapastor, pagtuturo, yung iba ay ganito ang kanilang gift, yung iba ay ganito yung kanilang gift? Hindi po inequality yun. That's still equality dahil tayong lahat ay binigyan ng spiritual gift, pero magkakaiba ng kakayahan, magkakaiba ng roles na gagampanan. Ako po natin. So, nawa, walang Kristiyano na sisigaw sa Panginoon. Inequality. Bakit magkakaiba? Iba yung spiritual gift na binigay sa akin. Hindi po ganoon. Rather, it is a display of God's wisdom and creative power. Imagine na ang mga mananampalataya sa loob ng iglesia, iba-iba ng spiritual gift. Pero lahat ng yon ay complementary sa bawat isa sa atin. Sang-ayon sa pangangailangan ng isa, yung spiritual gift ng isa. At sa pangangailangan mo naman, yung spiritual gift naman ng isa. Ganon kagaling, ganon katindi, ganon kalalim yung depth of wisdom ng Panginoon. Ganon kalawak. Na pinagtagpo-tagpo niya yung mga tao na iba-iba, mga tao na iba't iba yung pinanggalingan, iba't iba yung mga level ng antas ng buhay, magkakaiba ng mga roles, magkakaiba ng spiritual gift. Pero pinagtagpo tayong lahat sa isang iglesia ng Panginoon para gawin yung mga one another's sa bawat isa. So that's how beautiful it is. So that's a display of God's wisdom and creative power. At ang sabi nga ni Apostol Pedro,
Likewise, husbands, live with your wives in an understanding way, showing honor to the woman as the weaker vessel. Maraming mga feminists ang galit dito sa talata na ito. Ang mga babae, tingin nyo lang sa mga babae, mga mahihina. We are weaker vessel. Na ang tingin nila ngayon, ang pananaw ng mga mananampalataya ay parang gender inequality yung pananaw natin, or we are against gender equality. Hindi po ganun. Ang sinasabi rito ay yung yung physical na pangangatawan ng isang babae kumpara sa isang lalaki. She is a weaker vessel. Kahit gaano pa mag-train ng, bunong braso, kahit gaano pa mag-train yan, kung parehas ng level ng physical weight, pagsabayin mo pa silang mag-gym, tapos pag bunong braso mo sila ay matatalo pa rin ng lalaki ang isang babae. Kasi physically ay magkaiba yung katawan ng isang lalaki sa isang babae. Kaya nga ang sabi, ang paalala ni Apostol Pedro, mga husbands, mga asawang lalaki, mabuhay kayo sa inyong kasama, inyong mga asawa in an understanding way. Showing honor to the woman. Bakit? Dahil weaker vessel sila. Kumpara sa ating mga lalaki. Hindi sinasabi na mas mababa ang babae, pero recognizing physically, mas mahina sila kumpara sa atin. So dapat more understanding tayo sa kanila, showing honor sa mga asawang mga babae, since they are heirs with you. Kita nyo po, Sila yung mga tagapagmana, kasama ninyo. Merong equality, may pagkakapantay-pantay, ni-recognize lang ni Apostol Pedro, magkaiba kayo ng anyo, magkaiba kayo ng disenyo, pero since they are heirs with you of grace, of the grace of life, so that your prayers may not be hindered. Men are naturally stronger, and from the beginning of time, men have been the primary providers and protectors of their families. Kaya nga, sabi rito, yun yung paalala ni Apostol Pedro, kayong mga lalaki, physically wise, mas malakas kayo sa inyong mga asawa. Kaya nga, dapat kayo ang nangungunat, namumuno sa kanya. Yung mga asawang babae mga asawang lalaki, dapat kayo nagpoprotekta sa asawa ninyong babae. Kayong mga asawang lalaki, kayo ang dapat na mas nagpo-provide sa pangangailangan ng pamilya at ng asawang babae. Ganun po ang disenyo. Hindi mas mataas ang lalaki kaysa sa babae, pero merong iniatas na role para sa mga lalaki. Ayon is to lead, to protect, and to provide for your wife na ibinigay sa iyo ng Panginoon. God assigns deep and abiding equality between men and women as image bearers. Mga lalaki, babae, parehas na image bearers of God. Parehas nilang dinadala ang wangis ng Diyos. However, this equality does not rule out the differences in design that God gives to both male and female. Hindi dinidisregard, bagamat parehas ng value, parehas ng worth, parehas kayo ng image bearer of God, of God's image, pero hindi natin dinidisregard ang differences, pagkakaiba-iba ng mga roles at ng disenyo ng lalaki at ng babae. Why? Dahil una, biologically, number one, the biological difference is that we know this not only from the obvious differences between male and female bodies and how those differences enable procreation,
but also from how these basic biological realities are confirmed in Scripture, male and female. The term male and female are not social constructs. Hindi ito ginawa lamang, hindi ito inimbento lamang ng society. Hindi ito inimbento. Yung male and female, lalaki, babae, imbento lang yan ng lipunan. Imbento lang yan ng mga Kristiyano. Hindi po. Biologically, that's true. Na merong lalaki, merong babae. Bukod pa sa, ang sabi dyan, bukod pa sa obvious differences, hindi magkakaroon, hindi magre-reproduce ang parehas na lalaki. Hindi magre-reproduce ang parehas na babae. Why? Biologically, it could never happen. Dahil merong ibang disenyo ang babae, merong ibang disenyo ang lalaki. Biologically. Social difference in the family, husband should forsake harsh or selfish leadership. Ang isang lalaki, dapat talikuran niya yung harsh and selfish, yung makasarili na klase ng leadership, at siya ay dapat mag-grow in love and care for their wives. Wives naman, on the other hand, wives should forsake resistance to their husband's authority and grow in willing and joyful submission to their husband's leadership. Ang pananaw ng mga feminista, ayaw nila yan. Dahil parang ang nagiging dating mas mababa ang babae dahil nagsasubmit sa leadership ng lalaki. Hindi po ganoon. Magkaiba ang role at ang disenyo na inilagay ng Diyos sa lalaki at babae. Hindi mas mababa ang babae, pero ang disenyo ng lalaki is to lead. Pangunahan. At ang sabi dyan, ang babae naman is to grow in willing, joyful submission to their husband's leadership. That is to affirm yung leadership ng kanyang asawang lalaki. Yan sa family. In the church, redemption in Christ gives men and women an equal share in the blessing of salvation. Parehas. Equal share of salvation. Parehas na through by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Ang kaligtasan sa lalaki at sa babae. Nevertheless, some governing and teaching roles within the church are restricted to men. Nevertheless, bagamat pare-parehas tayo na equal share ng kaligtasan, equal share ng pagiging heirs of God, heirs in Christ, pero merong magkakaiba ng roles na gagampanan ang lalaki at ang babae in particular sa iglesia. And listen, men, sa ating mga lalaki, itinalaga ng Diyos ang pangunguna maging sa loob ng iglesia. Kung merong stronger na personality, merong dapat na mas nagli-lead, mas dapat nangunguna, mas dapat nakikitaan ng pangunguna sa kabanalan, mas dapat na nakikitaan ng pangunguna sa paglakad sa katuwiran, mas dapat na nakikita na nangunguna sa pag-ibig sa salita ng Diyos. Walang ibang dapat yun kundi tayong mga kalalakihan. Dahil tayo ang binigyan ng ganoong role to lead the church. Then the Lord God, sabi ng Genesis 2:18, then the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him a helper fit for him. Kita niyo po yung lalaki, si Adan, ay ginawa ng Diyos. At nung ginawa niya ang babae, si Eva, with an equal worth, same din na created after the image of God. Pero ang role niya is to complement. To complement yung lalaki. Si Adam, he is to be the leader, he is to be the protector, he is to be the provider.
within this marriage covenant. While si Eve, as a helper, she must affirm. She must affirm. Dapat niyang sang-ayunan. Dapat niyang tulungan. Dapat niyang kilalanin her husband's leadership in their common vocation of subduing the earth. Parehas sila noon ng role, binigay ng Panginoon sa kanila parehas, multiply, go and multiply at isubdue, to dominate the earth, pero binigyan sila ng magkaibang role. Si Adan, ang role niya is to lead, to protect, and to provide. Si Eva, ang role niya is to affirm the leadership ng kanyang asawang lalaki, si Adan, habang ginagawa nila yung kanilang common vocation. Magkakapantay-pantay, parehas, walang gender inequality, pero magkaiba ng role na gagampanan. And in conclusion, being made in God's image as male and female is a part of God's beautiful design and plan. Ito isang ayon sa isang napakagandang disenyo at plano ng Diyos na merong lalaki, merong isang babae. God has designed male and female as both equal. Sila'y pantay in worth, but different in roles. Different in design, and different in roles. And the beautiful differences between male and female are not contradictions. Hindi sila contradictions, but harmonious complements. Sila'y nagtutugma. They are harmonious complements. Inilagay, dinisenyo ng Diyos ang isang lalaki at isang babae to complement each other para gawin yung parehas na plano ng Diyos para sa sanglibutan. So with that, meron po ba na ilang mga katanungan, for the short time that we have, magiging shorten lamang po yung ating question and answer for this time. Meron po bang ilang mga katanungan? Unahin po natin dito sa church kung meron po ritong mga nais po na magtanong. Brother Daryl, sige po. alam niyo ho ba kung yung ceremony na ginawa sa Quezon City, Quezon City. ay government sponsored or private Sorry po, hindi ko na research na check if it was a government sponsored pero checking, balikan natin po ito. Sabi dito, LGBTQ plus couple starts exchanging vows with each other during a commitment ceremony in Quezon City on Saturday. Hindi ko na nakita, sorry po. Nagkulang ako doon sa part na yun. Hindi ko na check whether it is a government supported ceremony na nangyari. But it could be, pero hindi ko po sigurado. Babalikan ko po sa next, since recent lang din naman itong article na ito, so madali lang naman siya na i-check. Thank you po sa question. Meron pa po ba na mga katanungan dito po sa church? Any questions po po? Sa online, meron po ba tayong question online? Wala naman po. Meron nag-send ng message. Good morning from Brother Boyto, I believe. Ano ang dapat gawin ng tunay na Kristiyano kung ang church nila ay nagto-tolerate ng LGBT? Siguro we have to qualify ano yung ibig sabihin ng nagto-tolerate ng LGBT. Baka kasi ang maging idea, baka ang kala ng ilan ay hindi natin wini-welcome yung mga LGBT sa ating iglesia, which is hindi po ganoon.
We actually want them na nasa iglesia natin, we actually want them na pumasok sa ating iglesia, makapakinig ng ebanghelyo. But if ang meaning nitong nagtotolerate ng LGBT is katulad na lamang nitong ceremony na ito, sabihin natin ay ito'y hindi man government funded, ay ito pala ay initiated by a church, doon po tayo magkakaproblema. Kapag ang isang iglesia na naatinan mo ay nag-a-affirm in the sense na nagkakasal sila, at makikita mo na pinaglilid din, even those people na nasa LGBT pa rin at talagang who practices yung homosexuality, doon tayo magkakaroon ng problema. Dahil dapat ang simbahan ng iglesia ay ay tinatawag ang mga taong ito to repent of their sins, na sila'y magsisi sa kanilang kasalanan. Pangalawa, ang iglesia ay dapat tinutulungan sila. Tinutulungan sila na lumakad sa kabanalan at matalikuran talaga totally itong kasalanan na ito. So again, we have to really qualify yung ibig sabihin ng to tolerate ng sin. But if it is yung latter, ay tingin ko po ang isang mananampalataya ay dapat umalis sa ganong klase ng iglesia. Kung ganoon ang sitwasyon. Anyone pa po for last question na lamang? Kung wala na po, ay i-close na po natin dito ang ating lesson. Tayo na po yung manalangin. Dakila naming Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, kami po lubos na nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo, Panginoon, sa iyong kabutihan po sa amin, sa iyong biyaya po sa amin, O Diyos, na siyang gumagabay, naghahawak sa aming mga buhay sa araw-araw. We thank you, O Lord, dahil alam po namin na perfect ang iyong wisdom sa iyong pagkaka-create sa male and female. Perpekto, Panginoon, ang iyong karunungan sa pagkakalikha mo sa magkakaibang roles at magkakaibang disenyo ng lalaki at babae. At nawa, Panginoon, sa amin pa lamang mga mananampalataya makita na ginagampanan namin ng maayos itong mga gampanin, itong mga roles na ibinigay mo sa amin, hindi lamang bilang mga mananampalataya, kundi yung mga roles din namin bilang mga lalaki, bilang mga babae, hindi lamang sa loob ng iglesia, kundi maging sa loob ng tahanan, maging sa aming pamilya. Nawa, Panginoon, gabayan mo po kami pangunahan na magampanan ng mga bagay na ito. Hindi po kami nakaasa sa aming mga sarili, kundi kami nakaasa sa iyo, Panginoon. Lahat ng ito ay aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen at amen. May 15-minute break po tayo, at 10:05 magbalik ho tayo para sa ating worship service. Gusto lang akong sabihin na ang ating souvenir for Family Sunday ay nahandyan na sa likod. Now, kulang ho yan. Ang may mali ay si Brother Paul. Ang nabili palang frame ay may patayo at may pahiga. Pero meron palang mga frame na parehong pahiga. Pero ang problema sa akin, ang mali ko, ang lahat ng pictures pinrint ko na isang patayo, isang pahiga. So kagabi na lang namin nakita, too late na para mag-edit at mag-print pa ho ng mga So kung wala pa dyan yung picture niyo ho, ay next Sunday, Lord willing, ay maipoprovide ho yan. Now, ito yung good news. Kung merong pamilya na wala last Sunday, pwede pa ho kayo magpa-picture ho ngayon para ho pwedeng humabol para sa meron pa ho tayong mga frames dyan pero pareho ng pahiga. God bless po. Break time po tayo. 10:05, balik po tayo.